Sunday, no? At first Sunday of the month of May. At nagkukulang na tayo sa upuan. Praise the Lord! No, sabi nga ng Panginoon, siya po ang patuloy na kumikilos sa ating mga panalangin. No, kapag tayo po ay hindi tumigil, hindi sumuko, no, sa ating panalangin sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na mailapit po natin sa Diyos sapagkat doon po talaga magkakaroon ng purpose, no, yung kabuluhan sa ating buhay, no? At nais ng Panginoon na magamit ang bawat isa sa atin for a divine purpose, for His kingdom, and only for His glory. Amen? Kaya naman mga kapatid, excited na ba tayo? Amen! Palapakan natin ang Diyos muli. Amen. At sabay-sabay natin isigaw yung ating series. 1, 2, 3, go! Honor God! Isa pa! Honor God! For the last time! Honor God! Amen. Yan po ang ating serye. Walang iba kundi pag-honor o pagluwalhati, pagpaparangal sa Diyos. Mula sa ating mga kabataan hanggang sa ating mga elders, lahat po ng ginagawa natin sa ating buhay must honor God, mga kapatid. Kanina na talakay ni Ate Shena Nyong, no, na relationship that honors God, no? Dito po sa DOCGM, pinapractice po natin yan, no? Yung purity and holiness. Kaya po ang bawat leaders, bantay sarado. Sabihin mo sa katabi mo, lagot ka. Ayan, bakit po bantay sarado? Kasi po, ang nais ng Panginoon, yung kawan niya ay hindi po ma-atake ng mga masasamang loob. Amen? Gusto ng Panginoon, ang bawat itinalaga niyang leaders sa church ay talaga namang bantayan. No? Kaya nga tayo may mga cell group, meron tayong mga ministry, meron tayong mga assignment, no? Para po mag-bring honor sa Lord. Amen? Yung purity and holiness po, yung waiting on the Lord on the perfect time, nakakapagbigay po ng honor sa Diyos yun. Amen. Katulad po na nangyari sa amin ni Ate Shena nyo, talagang hinintay po namin sa Panginoon ang kanyang go signal. At yun nga po, noong 2021, kami nga po ay kinasal. Amen. At gayon din naman, yung bagong kasal, syempre, si Brother Barry at si Sister Celine. Ayan, this year lang, noong March, no? At matagal talaga nilang hinintay yon, no? At si Isakar nga, paulit-ulit niyang pinapanood yung video, no? Kung paano talaga naghintay yung ninong at ninang niya sa isa't isa. No? Kasi nga, yun po ay magpapa-glorify sa name ng Lord. Amen? Kapag tayo ay naghintay. Kaya sabihin mo, sa katabi mo, wait on the Lord. Wait on the Lord. Ayan, no? So, mga kabataan kasi ang mga kabataan ngayon kapag kinilig, hindi nakikinig. Ayan, no? Kapag kinilig, wala nang naririnig, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Wake up! Baka natataya ka na ng kung ano-anong mga social media dyan or mga pambobola, di ba? Dapat una ang Panginoong Jesucristo sa atin, no? Kukonsulta lagi tayo sa ating mga leaders, sa authority above us, no? At nang sa gayon, ma-honor natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi natin binabypass yung proseso, hindi natin pinapangunahan ang Lord. Ang title natin, mga kapatid, connected din doon. No? Honor God, assume responsibility. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Honor God, assume responsibility. Ayan. Nung nakaraan, pinag-aralan natin accountability, ngayon naman, assume responsibility. No? Alam niyo ba merong snare trap si Satan o si Satanas, no? Na ginagawa hanggang sa panahon natin ngayon? Sino nakakaalam ng snare trap? No, siguro yung nakikita nyo lang sa mga daga, no, yung mga trap. Pero yung snare trap talaga, no, na sa gubat, yung talagang merong bakal na malaki, na mabigat, no, na talagang patusok yun eh. Kapag dumaan doon yung hayop, talagang matatrap talaga siya doon. Wala siya talagang kawala. No? So si Satan may ginagawang tinatanim ng mga snare trap, no, sa bawat lugar, sa bawat buhay ng tao. No? At alam nyo ba, iyon ay snare trap ng kasinungalingan. Sapagkat si Satanas
ang ama ng kasinungalingan. No? So, yun po ang sinasabi sa Biblia. Kaya, nais ng Panginoon tayo ay mag-ingat. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Ayan. No? Kasi yung isang snare trap ni Satanas na pinapaalam sa mga tao na wala namang consequences, no? You only live once. Diba sinasabi ni Satan? Gawin mo na kung ano ang gusto mo. Diba? Kung ano yung masarap sa pakiramdam, gawin mo na. Diba? Yan yung kasinungalingan na pinapakalat ngayon ni Satanas, yung biggest lie, no? At sinasabi ni Satan, okay lang yan, wala namang makakakita, wala namang makakaalam. Yan, yung mga sikreto. Yan ay snare trap ni Satanas. Basahin natin sa Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kapag may tinanim, may aanihin. No? Akala natin basta kasabihan lang yon. Hindi po, nasa Bible yon. No? Na kung ano yung gagawin natin, itatanim natin, yung choice natin, aanihin natin yon. Amen? Huwag nating linlangin ang ating sarili. No? Hindi natin madadaya ang Diyos. Amen. Alam ba ng Diyos lahat ng sikreto natin? Yes. Ayan. Lahat ng mga tinatago-tago natin. Yes. Alam nyo, no? Sabi ng Bible, huwag mong dayain yung sarili mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo. No? Dahil si Satan, gusto niya lokohin ka. Gusto niya dayain ka. No? Na mapaniwala ka na walang consequences sa lahat ng mga ginagawa mo. Kahit magpatuloy ka sa kasalanan, okay lang yan. Yun yung sinasabi ni Satan. Kaya huwag tayong palinlang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang palinlang. Ayan. No, do not deceive yourself and do not deceive the Lord. You cannot mock God. No? What you reap is what you sow. Kaya nga, meron tayong kalayaang pumili. Amen? Amen. Kaya nga tayo nandito sa umagang ito no? Amen. Yung choice natin, pumunta dito para sumamba sa Lord, magpasalamat sa Lord, at makinig ng salita ng Lord. Amen? Amen. Napakagandang choice po niyan. Mga kapatid, yan ang nagpapa-honor sa Panginoon. Kapag yung pagpili mo ay laging naka-align sa will ni Lord, ay nakakapag-honor sa pangalan niya. Amen. Kaya naman, what you reap is what you sow. Ano mang desisyon mo, yun ang mangyayari sa iyo. No? Sumunod ka sa Diyos o hindi sumunod sa Diyos, decision mo yan. Amen? To follow God or not to follow God, it's your decision. No, kaming mga pastors or mga leaders ng church, di ba? We can only do so much. Saway kami ng saway, magpangaral kami ng magpangaral, magpaalala kami ng magpaalala. Siyempre, lagi kayong kasama sa panalangin, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang pipili. Yes, yes. Ang pinapaalam sa atin ng Lord ngayon, merong manloloko, merong mandadaya. Sino nakaranas ng maloko dito? Amen. Ouch. Amen. 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 Lahat tayo, halos lahat no? Yes. Ayan, naloko, di ba? Or na-scam, na-deceive, na-daya. Yun ang gawain ni Satanas. Yes. Pero ayaw ng Diyos mangyari sa atin yun. Amen. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo. Amen. No? Kaya, you first make your choices and eventually your choices will make you. Amen? 99% kung nasaan ka man ngayon ay dahil sa mga choice mo. Amen. Kung anong sitwasyon mo ngayon, anong estado mo ngayon, anong estado ng puso mo ngayon, kung broken-hearted ka, dahil yun sa choice mo. Yes. No? Kung nagpaloko ka, minsan kasi may mga tao alam nang niloloko sila, nagpapaloko pa din. Yes. Tama ba? Yes. Ganyan si Satan Di ba? Yung harap-harapan ka ng binobola, harap-harapan ka ng niloloko, ikaw, naniniwala ka pa din. No? So gusto ng Lord, gumising ka sa katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, gising sa katotohanan. Ayan. No? Huwag na tayong magdahi-dahilan, huwag na tayong magtuturo, tayo yung pumili nun Huwag na tayong magturo, sisihin yung ibang tao, manisin ng iba, dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, kapatid, tayo yung pumili nun.
Ano yung title natin? Honor God, assume responsibility. May responsibilidad ka eh. No? Sa araw-araw, alam niyo mga kapatid, sabi sa, kahit i-google yun, no? Thousands of choices ang ginagawa natin. Diba? Pag-gising pa lang sa umaga, choice mo na eh, no? Kung gigising ka ba o babalik ka sa tulog. Diba? Kung susundin mo yung alarm mo o matutulog ka ulit. Papatayin mo yung alarm mo, magtutoothbrush ba ako o hindi? Choice mo yun eh. Magsusuklay ba ako o hindi? Diba? Ganun yun eh. Kakain ba ako ng masustansyang pagkain o hindi? Choice mo yun eh. Amen po mga kapatid. Assume responsibility. Don't make excuses. Huwag na tayong magturo, magpalusot, magdahi-dahilan. At isinisisi pa minsan natin sa iba, sa ibang tao, yung nangyayaring masama sa atin. Hindi po. Assume responsibility. Amen? Ano ba ibig sabihin ng mga making excuses? No? The behavior of a person that finds all sorts of excuses to justify their poor performance and results or lack of action. No? At sinasabi pa doon, it's a mental disease. Alam ba natin yon? Kapag ang isang tao mahilig magsinungaling, magdahilan, aba, isang uri pala yun ng sakit. Ng kaisipan. A mental disease. Diba? Na lagi kang may dahilan sa tao kasi nga may tinatago ka eh. Diba? Lagi kang may excuses. So, ang ibig sabihin pala nun, no, para ma-justify lang yung resulta ng buhay mo, yung poor performance ng buhay mo, mag-excuse ka, magdadahi-dahilan ka. Kapatid, sinasabi sa atin ng Lord, hindi tayo mag-grow kung puro tayo dahilan. Amen? Dapat makalaya tayo dyan. Kasi pandaraya ng kaaway yan. Amen. Ang gusto ng kaaway, lagi kang umiwas, lagi kang mag-excuse, di ba? Lagi kang magdahi-dahilan at hindi mo gawin yung responsibilidad mo. Yan ang gusto ng kaaway. Kasi pag yan ang ginawa mo, na hindi ka nag-assume ng responsibility, talagang hindi ka lalago sa pananampalataya. Yun ang ayaw mangyari ng Panginoon. No? At hindi na-honor ang Panginoon sa pagiging excuse natin. Amen? Amen. So, ganun po yun eh, no? Ano ba yung mga kadalasang excuse ng mga tao? Boss, na-late ako eh, traffic eh. No? Ngayon mo lang ba nalaman na ang Pilipinas ay tinubuan ng traffic na bansa? Matagal ng traffic sa Pinas. Pero ang laging excuse ng maraming empleyado, ganyan din yung excuse sa akin ng mga ahente ko eh. O ba't late ka? Traffic po eh. Parang araw-araw na lang, yun ang dahilan ah. Di po ba? Parang ngayon ka lang ba napunta sa Pilipinas? At ngayon mo lang nalaman ng traffic? No? So, tapos yung iba naman, ang ginagawang excuse, yung mindset nila magtuturo. Ay, kasi siya eh, kaya ako nagawa yun. Di ba? Kasi siya, dahil sa kanya yun, kaya nagawa ko. Kaya lang naman ako nag-drugs kasi inalok niya ako eh. Oh, galing ah. Excuse yun. No? You make your own choice. Yes. Assume responsibility. Amen. Amen? So, huwag tayong mag-make excuses. Ayaw ng Lord yun. No? Maraming tao, they love making excuses. No? Ano sinasabi nila? Ay, hindi ko kasi alam eh. Diba? Halimbawa sa driver, diba? Ay, ano ba dito? Bawal ba dito? Hindi ko kasi alam eh. Pwede ba sabihin na hindi mo alam? Hindi. Kasi nga, kaya ka may lisensya eh. Dapat alam mo. Kaya ka nakapasa eh, no? O baka nag-pixel ka. Kaya hindi mo alam. Di ba? Ay, hindi ko po alam eh, no? Yun yung ginagawa ng iba. Di ba? Ay, may assignment pala.
teacher, hindi ko po kasi alam eh. No? Bakit hindi mo alam na may assignment, na deadline na pala bukas? Eh kasi hindi ka nakinig eh. Ang laki-laki na nilagay sa blackboard, submit your assignment. Diba? May 2 nakalagay, no? Ang lakis na blackboard eh, no? Buong araw nandun yun eh. Tapos ang idadahilan mo sa teacher mo, hindi ko po alam. Diba? Totoo kaya yan o nagsisinungaling yun? Sisinungaling yun, no? Meron pang isang gustong-gustong excuse. Wala kasi akong time eh. Yan, no? Lord, wala kasi akong time, busy ako. No? Hindi ako makakapagsamba ngayon. Hindi ako makakapaglingkod ngayon. Hindi ako makakapag-fellowship ngayon. No? Eh kung sabihin kaya sa'yo ng Lord, no, wala rin akong time sa'yo. Masakit yun. Buti na lang, hindi ganun si Lord. Amen. Lagi tayong pinagpapasensya ng Panginoon. Iniintindi ng Panginoon. Diba? So, yun yung mga excuses na ginagawa ng mga tao. Wala kasi akong time. Amen. Ayaw na lang nila sabihin, it's not my priority. Yun naman talaga ibig sabihin nun eh. It's not your priority. Kaya sinasabi mo, wala kang time. Amen. Kaya, meron pa, no? Nakalimutan ko kasi. Yan. So, sino dito yung favorite na yun yung excuse niya, yung dahilan niya? Nakalimutan ko eh. Kumama pa ng ulo, no? Ay, nakalimutan ko kasi. Tapos nakangiti na ganyan, no? Diba? Nakalimutan ko kasi. So, tapos, meron pang isang excuse, no? Kapag nakagawa ng kasalanan, tao lang kasi ako eh. Marupok. No? Diba? Isang ngiti niya lang, limot ko na. Diba? So, kaya naloloko. O, diba? Maraming tumawa siguro. Baka na-victim sila ng gano'n, no? Tao lang or ganyan, no? So, marami naman ang sinasabi, oh sige, gawin na natin to. Lahat naman, marami namang gumagawa nito eh. Diba? Ito na naman ang kalakalan dito sa school natin, pakopyan man. Diba? O yung kodigo mo, itago mo sa panyo. Lagyan mo ng pulbo para hindi masyadong alam. Ba't alam ko to? Diba? Oo. Ginagawa din naman ng top 1 natin yan, ng honor student natin yan. Diba? So gawin na din natin. Isa pala yung pandaraya. Yes. Diba? Marami tayong mga ganyan. Are we guilty? Yes. Amen. Pumalakpak nga yung guilty. Amen. Hallelujah. Huh? Guilty tayo sa lahat ng ganyan. Nadaya tayo, naloko tayo. Pero may inaaral ang Diyos, may pangungusap ang Diyos sa araw na to. Assume responsibility. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo yan. No? Yan ang warning sa atin ng Panginoon. At sinasabi, huwag tayong magturo. No? Don't allow the behavior of people to be an excuse for your behavior. No? Kaya lang naman ako naging ganito ugali ko dahil sa iyo eh. Diba? Parang gano'n. Sinisi pa. No? So, dahil kasi sa mga magulang ko, kaya ako nagkaganito. Narinig niyo na yun? No? Dahil kasi sa mga kapatid ko, kaya ako ginagawa yun, kaya ako ganito. Tinuro. No? Hindi mo alam, snare trap pala yun ni Satanas. Na ang tinuturo pala sa atin ng Diyos, assume responsibility. You make your own choice. No? Kaya ang sinasabi doon, we don't look at people, we look unto Jesus. Kapag gagawa ka ng choice, napipili ka. Anong gagawin mo? Look unto Jesus. Ano sinasabing look unto Jesus? You pray, no? You consult the Word of God. At merong nilagay na mga leaders dyan, no? Asan yung G-Forge? G-Forge? Wave, yan, no? Ayan. Luminators! Yan. Ayan, no? Sa amin, wala akong pakanan. Primary, guys!
Women's! Ayan, tsaka yung ating mga men's na nandyan. Amen. Ayun, sige, Timothy. Palampakan natin, no? Ayan, hallelujah. So, ang sinasabi sa atin ng Lord, look unto Jesus. No? Oh, young ladies, young ladies. Ayan. So, nandyan lahat tayo. May mga leaders ba dyan? Oh, yung kids, ministry, ni Sister Gia. Ayan. No? May mga bawat leaders na itinalaga dyan. No? Kaya nga, don't make excuses, assume responsibility. Amen po, mga kapatid. So, if people will not follow God, choice nila yon. Amen? Kung meron kayong nakikita sa church na nag-church, pero hindi sumusunod sa Diyos, di ba? Choice na yon. Pwede natin siyang paalalahanan, no? Bigyan ng advice, no? Ipag-pray, but we can only do so much. Hindi natin siya pwedeng pilitin kung ano yung choice niya. Pag nagawa natin lahat at iba pa rin yung choice niya, ang Diyos ang bahala sa kanya. Amen. Amen? Basta gawin mo yung part mo bilang leader, bilang ikaw ay Kristiyano, nakita mo yung kapwa mo Kristiyano na hindi sumusunod sa Diyos, paalalahanan natin ng isa't isa. Assume responsibility. Honor God by correcting, by rebuking, by teaching, and by setting example. Amen, mga kapatid. Kaya, sabi ni Benjamin Franklin, no, kinote niya, he that is good for making excuses is seldom good for anything else. Yung magaling magpalusot, sa Tagalog, no, laging nag-make excuses, ay walang magagawang mabuti. Bihira siyang makagawa ng mabuting bagay. Bakit? Laging may palusot. No? Ay, kasi ang aga ng pasok namin, kaya hindi ako nakapasok eh. Ang aga ng schedule, nilagay dun sa tanghali. Ay, masyado namang mainit. Ayoko pumasok sa school. Tanghaling tapat, baka ma-heat stroke ako. No? So, ganoon. Ang dami mga excuse, ang dami mga palusot ng tao. Diba? So, kaya, sabi doon, walang magagawang mabuti sa buhay mo ang puro excuse. No? Dapat turuan natin ang ating mga kabataan, mga elders. Are we willing? No? Let us set an example. Let us be a role model to them. So they will follow our examples. No? Kung paano mag-assume ng responsibility, kung paano ang paraan ng Diyos na dapat isabuhay natin. Amen po, mga kapatid. Ang ating mga kabataan, no, marami ngayon entitled. Ano yung sinabing entitled? Akala nila karapatan nila yun. No? Akala nila karapatan kong bigyan mo ako ng iPhone. Wala kang kwentang magulang kung di mo ako bibigyan ng iPhone 16, 1 terabyte. Fully paid. Entitled. Ngayon tinatawag na entitled. No? So, dapat matrain natin yung ating mga kabataan na hindi dapat ganun mag-isip. No? Marami ngayon spoiled brat. Mga spoiled. Wag po natin i-spoil yung ating mga kabataan. No? Habang bata nga, dapat tinuturuan natin ang gawaing bahay. No? Alam niyo yung isang nagagawa na ng Isakara, 2 years old, tatapon ng basura. Marunong na siya magtapon ng basura. No? Kasi, yun ang turo ng Bible eh. Assume responsibility. Oh. Ako naglinis ng sayo, tinupi ko yung diaper mo, tapon mo sa basura. Amen? Doon pa lang, ma-mold na yung isip niya, meron pala ako dapat part na ginagawa. Hindi dapat ako spoiled. Hindi lang yung isusubo lahat sa akin ng pagkain. No? Kaya 2 years old,
marunong na siyang magpakain sa sarili niya. Ilatag mo lang sa kaharapan niya. Amen? Praise the Lord! Amen? Ganun po yun. Maging responsibility natin yun, mga kapatid, na ituro sa ating mga kabataan. Huwag silang maging spoiled. No? Grade 3 ako, grade 4 ako, marunong na akong maglaba. Marunong na akong magsaing. No? Yung iba, rice cooker na lang, di pa marunong. Diba? Eh kami naman, nung bata kami, wala kaming gas eh. Gatong-gatong lang eh. Pero, maganda yung saing ko. Bakit? Naging responsable ko at the young age. No? At napakagandang, napakagandang aral pala nun. Na marami ka lang alam, natutunan, bata ka pa lang. Para hindi ka tumandang paurong. Amen ba, mga kapatid? Amen. No? Huwag tayong padaya sa kaaway. No? Today, we live in a society that we blame each other. Nagtuturuan. Diba? Nakikita natin yan sa TV eh. Yung mga road rage. Oh, sunod-sunod yung road rage eh. May patayan, may ganyan. Tapos nagtuturuan, siya yung mali. Amen? Hindi nagbibigayan. No? Kasi ganyan na yung mindset ng mga tao dahil si Satanas dinadaya ang mga tao. Na ang isip nila, entitled sila, di ba? Karapatan nila yon, hindi nila alam, yung lisensya, pribilehi yun, hindi karapatan. Amen po, mga kapatid, no? So, katulad sa nangyayari, di ba? Ito, election, di ba? Turuan, bangayan, sa government, no? Tapos, napapanood ng maraming kabataan, no? Pointing fingers to one another, no? At maraming tao blaming all their problem. Ay, kasalanan to ng gobyerno. Kaya wala kaming bigas ngayon dahil kasalanan ng gobyerno. Eh, hindi naman siya nagtatrabaho. May mga ganong tao ho eh. Amen. Yung mindset nila, isinisisi nila sa iba. Ayaw nilang mag-assume ng responsibility. No? Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia, pag tayo ay nag-assume ng responsibility, na-honor natin ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? No? So, Matthew 7, sign natin. Yan. Yung iba nga, mga kapatid, nakakalungkot, sinisisi pa ang Diyos. Kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit ako nagkaganito? Diba? Pero actually, choice niya yon. No? Ginawa ng Diyos ang kanyang part. Amen po, mga kapatid? Now, no, kung may mga taong nakasakit sa iyo, umabuso sa iyo, mga kapatid, no, you are out of control, na hindi natin minamaliit yung mga ganong senaryo. Di ba, yung mga batang na rape, di ba, yung mga batang na abuso, hindi natin minamaliit yan. Karumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. But one day, God promised, there will be justice. Amen. Amen. Maganda mag-assume tayo ng responsibility. Sabi doon, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. No? Madami ka nakikita ng mga pangit sa kapwa mo, pero yung sa sarili mo hindi makita. No? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? No? Hindi mo makita, troso ang laki-laki. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Pwede bang sabihin ng lasinggero doon sa manginginom, huwag kang mag-inom, masama yan. Eh habang tumutungga siya ng gin, pare, huwag ka na mag-inom ha, masama yan sa baga mo. Sa gilid na. Tropa, huwag ka na mag-yosi ha. Pero siya nag-yosi. Di ba? May mga ganong tao eh, self-righteous. Self-righteous. Sinasabi niya yung maninong iba, pero ginagawa rin niya. Anong tawag doon? Pandaraya po yun ng kaaway. Mga kapatid, hindi nag-a-assume ng responsibility. No? Masasabi mo ba kung ikaw ay tatay na lasinggero, may bisyo, no?
Matuturuan mo ba yung anak mo, anak, wag mo kong gagayahin na masama ito. Diba? Pero ginagawa mo, nakikita ng bata. Pero yung iba yung sinasabi mo. Anong tawag doon? Hipokrito! Yes. Yes. Ayan o, mapagkunwari. Sa ibang lingwahe, hipokrito. Amen? Wag pong ganun mga kapatid. Assume responsibility. And when we assume responsibility, it brings honor to God. No? Number one, bakit dapat tayo mag-assume responsibility? Because it's God's design. Create tayo ng Lord para maging responsable. Nilikha tayo ng Diyos para pangalagaan yung kanyang nilikha. Amen? To bring glory to His name. Number two, it affects others. If you don't assume responsibility. Yung mga ginagawa natin, no, nakaka-apekto yun sa ibang tao. Amen? So, number three, assuming responsibility is good for you. Mabuti ba ang pag ikaw ay responsable? Yes. It is good for us, mga kapatid. Maraming tao, sobrang daming tao, puro palusot, di ba? Nakita ko yan yung vlog ni Gabriel Go, di ba? Yung mga nagki-clearing operation, di ba? Pagkatapos ng clearing, babalik din Amen. So, ang daming mga palusot ng mga Pilipino, no? Isa ata ang Pilipino na lahi na mahilig magpalusot. So, dapat mabago na yon. Amen. Sino makakapagbabago nun? Ang Lord, kapag siya ang hari ng ating buhay. Amen. Sino ba nagpauso nitong palusot? No? Palusot, syempre, si Satanas, tama, no? Meron pa, nagpauso nito, yung kauna-unahang tao. Pupunta tayo sa Genesis. Yan, tingnan natin kung paano sila magpalusot. Sabi doon, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy ng magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Creation. Amen? Ginawa ng Lord lahat maganda. It was perfect. It was paradise. No? Sabi doon, sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, create lahat yan ng Panginoon, no? Doon sa Garden of Eden. Andun yung Tree of Life, no? Andun yung tree of knowledge of evil, good and evil. Sa verse 15, talon tayo. Iniligay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at doon ba sa creation pagkatapos create ng Lord ang lahat ng kailangan ng tao, tapos create niya na yung tao, meron bang trabaho? Yes. Ano ang sabi ng Diyos? Pagyamanin at pangalagaan. No? Kaya po yung trabaho, hindi yan sumpa, blessing yan. Yung pagiging responsable, blessing yan. Kasi una pa lang hindi pa nagkakasala yung tao, meron nang inassign na trabaho ang Lord. Anong sabi? Pagyamanin nyo at alagaan nyo. Amen? Yun ang sabi ng Panginoon. Cultivate it and keep it. Ang disenyo ng Panginoon sa tao ay tayo'y maging responsable. Amen? Kaya ang sabi, we are created to be responsible for us to have maximum fulfillment. Sabihin natin, maximum fulfillment. Maximum fulfillment. Yun kasi yung disenyo ng Lord Di ba yun yung number one point natin? It's God's design. Ang disenyo ng Panginoon sa tao, maging responsable tayo. Kaya nga nilagyan tayo ng utak na pinakamatalinong creation. Kaysa sa hayop, kaysa sa lahat. Tayo yun. We dominion over animals. Amen? Yun po ang pagkalikha sa tao. Kaya sabi doon, yun ang disenyo ng Panginoon. We are created to be responsible. People who are not responsible are miserable. Ulitin ko. People who are not responsible are miserable people. Amen. Miserable ang buhay ng tao pag hindi siya responsable. Yes.
pag hindi niya pinagyayaman at pinangangalagaan ang ginawa ng Lord. Yung katawan natin, gawa ba yan ng Diyos? Amen. Pag hindi mo inalagaan yan at pinausukan mo yan kung ano nung vision nilagay mo dyan, no, magiging miserable. Kakaroon ka iba't ibang klaseng sakit. Amen? So, kaya ang sabi, it used the word cultivate. Sabihin natin, cultivate. Cultivate. No? Pagyamanin sa Tagalog, ibig sabihin ng cultivate. Sa Hebreo, ang sabi doon, latruo. No? Ano ibig sabihin ng latruo? It is described like a priest doing his service to God. Responsable. No? Yung ating bang pagsa-Sunday service, responsible natin doon sa Panginoon? Yes. Yes. Ito yung design ng Lord na gawin natin, yung pagsamba, yung pasasalamat, no? Yun po ay ating maximum fulfillment, no? Sinasabi ng Diyos sa atin, no, na yung trabaho is an act of worship. Amen po? Amen. Yung pangangalaga, yung pagpapayaman ng kanyang mga binigay sa atin, it is part and an act of worship. Pagsamba yun sa Diyos. Kapag pinapangalagaan mo yung katawan mo, di ba? Hindi ka kumakain ng mga madudumi, di ba? Yung kung ano-anong mga hindi masustansya, no? Dahil alam mo, this is the temple of the Holy Spirit. Amen. Amen. You're responsible, yun ay uri ng pagsamba sa Diyos. Latruo, yun yung sinabi sa Hebrews, no? Kaya it is a service. Cultivate it and keep it. Kapag ikaw ay responsable bilang padre di pamilya, no? Mga tatay, wave. Ay, wala. Ayun. Ayan, no? Bilang mga asawang babae, wave. Ayan, no? Lahat tayo may responsibilidad. Yung mga anak na lalaki, raise your hands. Ayan, no? Yung mga anak na babae, raise your hands. Ayan. Lahat tayo ay meron kanya-kanyang inassign ng Lord na dapat nating gawin. And it is an act of worship. Dapat responsible tayong lahat. No? Verse 16, anong sabi doon? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. No? Eh, pastor, masarap kasi yung bawal eh. May mga taong ganyan eh, no? Katwiran, baluktot. Masarap ang bawal. Sasabihin nila, sinabi mo ng wag. Anong gagawin? Sige pa din. No? O anak, wag ka munang magbo-boyfriend ha. Hindi mo pa time. 11 ka pa lang. 12 ka pa lang ha. 13 ka pa lang. Unahin mo ang pag-aaral mo. Unahin mo ang paglilingkod sa Diyos. Unahin mo si Jesus. Huwag kang pupunta doon sa inuman ng tropa mo. Eh, pumunta ka pa din. O, ano nangyari? Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. No? Napariwara eh. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Diba? Akala nila, basta maligaya sila, masarap sa pakiramdam. Ay, crush ko siya. Hi, crush. Diba? Ano nangyari? Ayun, snare trap. Boom! Snare trap na ni Satanas. Diba? Huli ka. Sabi ni Satanas, that's my boy. Sabi ni Satanas, that's my girl. Oh, yun ba yung gusto mo? Ayaw ng Panginoon yun. Yung ahas dito, ang sabi niya kay Adan, that's my boy. Di ba? Yes, may
Tama. Tama po ba ang Biblia? Yes. Assume responsibility. Diba? Tapos, kapag napariwara, diba? Nagkamali, napariwara, ngayon, magmumukmuk ka. At sobrang hirap ng buhay. Diba? Magiging miserable. Again, I quote, a person who is not responsible is miserable. Yes. Yes. Pag hindi ka responsable, sinasabi ng Diyos, pangalagaan mo, cultivate it, keep it. Yes. Pag di mo ginawa yun, it's miserable life. Gusto kang pagpalain ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang pagpalain ni Jesus. Amen. Pero sabihin mo rin sa katabi mo, assume responsibility. Yan. Huwag kang puro palusot. No? Yun eh. Kaya anong sabi? Bungang iyon, no? Sinabi, wag na wag. Di ba dalawang beses? Wag na wag ninyong gagawin. Wag na wag ninyong kahit hipuin mo lang. Wag ninyong kakainin yon. Ay, wala palang sinabing kahit hipuin mo lang. Si Satan pala nagsabi nun, no? Sinabi lang, wag mong kakainin. E dinagdagan ni Satan, eh. Di ba? Talagang simpleng dumaya, eh. Si Satanas, eh, no? Kaya ang nangyari doon, mga kapatid, yung ahas, the devil came, sabi sa Genesis 3 verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Yan, ganito. Listen, no? Ganito mag-deceive si Satan. Laging may patanong para magduda ka. Diba? Anong sabi ng ahas kay Eva? Totoo bang sinabi ng Diyos? Parang sa panahon ngayon, di nga. Ayan. Pandaraya na yun. No? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag daw kayong, may daw ba? Kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Diba? Totoo ba yun, sis? Diba? Totoo yun. Kasi narinig ko, ganun daw eh. Huwag kayong paloloko. Huwag kayong padadaya. Huwag kayong maniwala basta-basta. Assume responsibility. Amen? Anong sabi? No? The devil will make you doubt. The devil knew the Bible. Alam ni Satan yan eh. Ititwist niya yan. No? So, hindi ko isinasabi ang problema yung mga babae, ha? Porket si Eva yan. Hindi. No? Ang sinasabi dito, si Eva yung unang nilapitan ng ahas. Sa verse 2, tingnan nyo. Sumagot ang babae, maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos, huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Tama ba yung sinagot ni Eva? Hindi. Tama ba yung sinagot ni Eva? Mali. Bakit mali, mga kapatid? May dagdag na. Yan ang gusto ni Satan. Magdagdag o bawas ka ng kwento para ipaniwala mo sa iba at dun sila madadaya. Yes. Amen? Simpleng-simple lang, no? Yes. Si Satanas. Ang sabi daw, nag-exaggerate si si Eva eh. No? Minsan may mga tao yan, exagerado eh. Diba? Nakita ko si pastor. Diba? May ibang kasamang babae. Nakapila lang pala sa bigas. Nakagano. Tapos may nakapila din, bumibili ng mantika. Para sa kanya, in-exaggerate niya. Alam mo ba, sis? Nakita ko magka-holding hands sila. Ang sweet-sweet pa nila. No? Pero nakapili lang pala sa bigas. Diba? Ganyan, maraming exaggerated stories. At isang sign niya na ang taong yon ay nadaya. No? Kaya sabi doon, yung temptation sa verse 4, verse 5.
sinabi ni Satanas, hindi totoo yan. No? Huwag kang maniwala doon. Hindi kayo mamamatay. No? Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya, pagkakain kayo niya ng bunga niyon, makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Oh, di ba? Yun yung pandaraya ni Satanas eh. Hindi totoo yan. Di ba? 2 shots lang naman eh. Shot puno. Di ba? Hindi totoo yan. Di ba? Ano lang naman eh, pampagana lang naman. Di ba? Hanggang sa nalasing ka na. So, yung iba, ginagamit na bibig, no, yung mouthpiece. Kasi dito sa senaryo na ito, si Eva ang ginamit na bibig ni Satanas para dayain si Adan. Kasi alam nung ahas, hindi niya basta-basta madadaya si Adan. No? Kaya anong ginawa niya? Si Eva muna. No? Alam nung ahas, hindi niya basta-basta madadaya si Abraham. Kaya anong ginawa niya? Si Sarah muna. Para makakagawa sila ng pagkakamali. Amen? Ganun po yun mga kapatid eh. So, kaya ingat tayo. Sabi doon, you see the devil is making you doubt God and making you think that God is not after your best interest. Ang sinasabi ni Satanas, ayaw ng Lord maging masaya ka. No? So, sasabihin mo ngayon, ikaw ay teenager, no? Halimbawa, 13 years old or 14 years old ka. Secret lang natin to, pero tayo na, ha? Ayaw tayong maging masaya nila, mama. Ayaw tayong maging masaya nila, pastor, mga kontrabida. Pareho ba? Yes. Gumapang na yung ahas. Amen. Lagi silang kontrabida, hindi pa daw natin time. Oh. Pero yung mga sinasabi ng mga leaders sa church, di ba? Hindi pa time. Kasi yun yung sinasabi ng Word of God. There's a season, a time for everything. In God's perfect time. He makes everything beautiful. No, ikaw naman nagmamadali ka. Diba? Kasi hindi ko kayang wala siya. Diba? 14 years ka, wala siya eh. Diba? Tapos nung isang araw, nakita mo siya, hindi mo na kaya. It's a deception. Snare trap ni Satanas. Amen ba mga kabataan? Wait kayo sa akin. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. God wants to protect you. Amen. Gusto ng Lord ibigay sa iyo yung the best. Pero paano mo makakamtan yung the best? You wait on the Lord. Diba? Listen to the word of God. Amen? Don't listen to the devil. No? Kaya yun yung atake ni Satanas eh. He makes us question yung character ni Lord. Na parang ang KJ naman ni Lord. Bakit bawal to? Bakit bawal maglasing? Bawal magyosi? Bawal magchongki? Parang KJ naman. Cool ako eh. Cool kid. Diba? So, ano naman yan? Ito kasi yung uso ngayon eh. Diba? So, bakit ganun? Bawal ba yung ganun? Oh. Kasi nga, there are temptations everywhere, mga kapatid. No? So, kaya, ingat tayo. Why do we disobey God? Bakit maraming tao at saka maraming kabataan hindi sinusunod ang Word of God? Kasi sa isip nila, no, alam ko ang makakapagpasaya sa akin. Huwag niyo akong turuan. Pero totoo ba talagang alam natin ang mabuti para sa atin? Hindi. Kahit nga tayong matatanda, hindi natin alam minsan kung ano yung mabuti sa atin. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen. Nakalagay, nakarecord sa salita niya. Amen? Ng the best para sa atin. Sino dito yung gusto the best? Amen. Yan. Don't settle for less. No? Huwag mong madali. Pag sinabing don't settle for less, wait on the Lord. Huwag yung basta-basta, yun na yun. Hindi. Kapatid, no?
mas maganda ang plano ng Panginoon. Mas sundin natin ang plano ng Diyos. No? Verse 6. Sabi doon, ang punong kahoy ay napakaganda. Nakita nila, wow, ang ganda. Diba? At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip niya, nakahanga-hangang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain noon. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon. Pinagtahi-tahi nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. So, nag-disobey sila sa Panginoon. Amen? Napansin nyo dito mga kapatid, nung kinain nila yung fruit, na-discover nila na sila ay hubad. Nagkaroon sila ng mali siya. Yes. No? Nagkaroon sila ng mali siya. Sa verse 7, anong ginawa nila nung nagkaroon sila ng mali siya, ng pagkaunawa? Nagtago sila. Yan. Nagtago sila, nag-secret sila. No? Nagtago sila sa mga puno ng garden. No? Totoo po yung storya na to, ha? Yes. Totoong nangyari to. At verse 9, anong sabi? Ngunit tinawag niya ang lalaki. Tinawag ng Lord at tinanong, nasaan ka naroon? No? Adan, nasaan ka? Eva, nasaan ka? Alam ba ng Lord kung nasaan sila? Yes. No? Alam. At sa ibang translation, actually, si Adan yung hinahanap. No? Bakit si Adan yung hinahanap? Siya yung binilinan eh. Diba? Adan, nasaan ka naroon? No? Nagtatago sila sa puno eh. Alam ng Lord kung nagtatago siya. Amen. Pero, hinahanap niya, sinisigaw niya, asan ka naroon? No? Kasi, si Adan yung binigyan niya ng responsibilidad. One day, tatanungin ka rin ng Lord. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? No? Magiging katulad ka ba ni Adan na magtatago ka sa Lord? Matataguan ba natin ng Lord? Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Amen. Amen. Sa verse 10, natakot po ako. Ayan na. Nang marinig ko kayo'y nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sabi ni Adan. No? Ano yung ginawa ni Adan? Nag-excuse. Ano sabi niya? Natakot po kasi ako eh. The first negative emotion in the Bible is when we disobey the Lord. No? Nakita mo, pag hindi ka sumunod sa Diyos, mga kapatid, no, merong consequences. Pagbabayaran natin yung nagawa nating mistake or kasalanan. No? At isang tao, kapag nakagawa ng kasalanan, anong nangyayari sa kanya? Nagkakaroon ng takot. Yes. Yan. Alam ba natin yung mga takot-takot, pangamba sa buhay natin, bunga ng kasalanan? Yes. Ayun. No? At sabi doon sa verse 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Oh. Di ba? Bakit kumain ka ba ng bungang kahoy pinagbabawal ko? Sabi doon, sa 12, kasi si Eva, pinakain po ako ng yung babaeng binigay niyo sa akin eh. Sabi ni Adan. No? So, ang first excuse ng tao ay sinisi niya yung kanyang asawa. Nagsisihan silang dalawa. No? Next verse. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. No? Tigil muna tayo dyan, mga kapatid. Nakita nyo, kahit nagkasala ang tao, andun pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Tanggap pa rin sila ng Panginoon at gumawa ng paraan ng Panginoon para malutas yung kanilang problema. Handang pumatay ang Diyos ng hayop at yung balat ng hayop ay gawin niyang damit para sa tao. Yun po ang ginawa ng Diyos, mga kapatid.
Nagturuan yung mag-asawa. Si Eva naman, tinuro niya yung ahas. Puro palusot, puro excuse. No? Oo, mahal tayo ng Diyos. Pero ang problema, hindi mo mahal ang Diyos. Ay, mahal naman ako ni mama eh. Okay lang, boyfriend ako, girlfriend ako, magbisyo ako, mahal naman nila ako eh. Kahit anong pagkagawin ko, mahal pa rin nila ako. Tama ba ang Biblia? Yes. No? So, ang problema sa ating mga tao, wala tayong pagmamahal sa Diyos. Sino dito sinasabi niya mahal niya si Lord? No? Huwag lang tayo puro salita. Ipakita natin ng pagsunod natin at sa gawa. Amen? Kung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, wala pong question ang pagsunod. Basta't sinabi ng Lord, commandment niya, sunod ka. Kasi mahal mo, una ang Diyos. Amen. Maliban na lang na you have forgotten your first love. Amen? Sinabi ba yun ng Lord? Hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam ka. I'll spit you out of my mouth. You have forgotten your first love. Ginawa ng Diyos ng damit ng tao kahit hindi siya mahal. Ang Diyos patuloy pa rin nagmamahal sa atin. Kahit hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya sinusunod. For the first time in history, dumanak ang dugo sa lupa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen. Hallelujah. Amen? Pumatay ang Diyos ng hayop na hindi naman dapat mangyari. Pero ginawa niya yon for the sake of you and me. Amen? At ano pang ginawa ng Panginoon? Dahil irresponsable ang tao, hindi siya sinunod. No? Ang Lord pa rin ang gumawa ng paraan para mulutas ang problema. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Every time you don't assume responsibility, somebody ends up doing it for you. Kapag hindi mo nagawa yung responsibilidad mo, ang mangyayari dahil mahal ka ng magulang mo, dahil mahal ka ng kapatid mo, sila ang gagawa para sa iyo. Dahil mahal ka nila. Pero wag mong hayaang manatiling ganun ang mga choices mo. Itama mo na. Amen. Assume responsibility and honor the Lord. Do your responsibility. No? Kaya it will affect people. Nakita natin yung points natin, second points natin. Kapag hindi tayo responsable, nakaka-apekto, kakasama sa ibang tao. Amen? Yung irresponsibilidad na ipapasa sa ibang tao. No? Isipin niyo mga kapatid, kung lahat tayong mga tao responsable at matured enough at talagang nagmamahal sa Diyos, hindi ba ang ganda ng kapaligiran? Amen. Di ba? Yes. Walang sira-sirang mga kagubatan, no? Walang pollution, di ba? Walang kriminalidad, kasi lahat honoring God, lahat assume responsibility, no? So, ganun po mga kapatid, nais ng Diyos, we must assume responsibility. Excuses will not justify yung ating irresponsibilidad at katamaran. Yes. Alam ba natin ayaw ng Lord ng tamad? Yes. Amen. Gusto ng Lord, magsigasig tayo, maging responsable tayo. No? Ganun po yun So, nais ng Lord, always honor to Him. Always bring honor to Him. Assume responsibility. No? Hindi natin sabihin, ay, di ako makapag-church ngayon kasi puyat ako Kagabi galing akong trabaho Diba? As galing pa kaming funeral service kagabi. No? Wag na lang tayo mag-Sunday service ngayon. Ang dami ko na nagawa Hindi yan ganun. Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, walang palusot. Yes.
Assume responsibility. Amen. Honor God with all your heart. Amen? Mga kapatid, kaya kung ikaw ay responsable, magkakaroon ka ng pabor mula sa Lord. Sino gusto dito ng pabor? Amen. Amen. Ano yung pabor? Magiging inline lahat sa iyo. Pabor lahat sa iyo, no? Yung mga responsibility mo, nagagawa mo, nakita yun ng Panginoon, bibigyan ka ng pabor, bibigyan ka ng promotion. Amen? Naalala ko yung preaching ni Chairman Troy, no? May promotion talaga eh. Kapag responsable ka. Amen. Kapag ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya tignan niyo po, ang DOCGM napopromote ng napopromote. Alapakan natin ang Lord. No? Hindi magtatagal, bibigyan tayo ng Panginoon ng sarili nating building. No? Hallelujah. Bakit? Responsable. Masipag eh. Nagmamahal sa Diyos eh. Walang palusot-palusot. Talagang dedicated, committed in the work, in the Great Commission for God. Yun po ang mangyayari. Kapag irresponsable, magiging miserable. Kapag responsable naman, favor and promotion. Amen. Amen? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no? Simula po ako nung pre-promote niya po sa trabaho, hindi na po tumigil yung promotion. This year, meron po ulit akong increase. Last week lang po in-announce ng boss ko. Last year, meron din. Nung first year, nung 2022, 2 beses ako na-promote. Hallelujah. Mga kapatid. Bakit po ganun? No? Nakikita ng Panginoon, may responsibility ka, ginagawa mo yung responsibility mo, I will give you favor. Amen. Hallelujah. Anong meron ang mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano? Ang mga Kristiyano laging may pabor. Amen. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ng Lord. Ganun po yun. So kung gusto po natin laging may favor sa Panginoon, be responsible. Gawin mo yung pinapagawa ng Lord. Huwag tayo magdahiday lang, Lord. Natakot po ako eh. No? Natakot po ako kaya hindi ko na tinuloy po yung pagpipreach ko sa school. Natakot po ako eh. Ganun ba yun? Hindi. Kaya hindi po ako nakapag-share sa mga kamag-anak ko kasi mayayaman sila. Ako, ordinaryo lang. Natakot po ako kasi ang yaman nila eh. Kaya hindi ko na-share yung gospel. Ganun ba yun? Hindi po. Assume responsibility, mga kapatid. No? Kaya napakaganda po, alam niyo po, isang magandang balita, ginagawa ng Lord sa mga kapastoran dito sa Imos. Talagang boldly, kahit sinong matataas na tao ang kaharap po sa body of Christ ngayon, talagang sinishare boldly ang gospel. Kahit anong posisyon pa yan. Because the truth will set us free. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Kaya mga kapatid, huwag na tayong mag-excuse. Maging tapat tayo sa Diyos. Oo, sinasabi sa Bible, napakabuti talaga ng Panginoon, mga kapatid. Kahit hindi tayo nagiging tapat minsan sa Lord o madalas sa Panginoon, siya'y tapat pa rin. Paano pa kung naging tapat ka sa Lord tapos tapat pa ang Panginoon? Di straight na straight yung blessing. Tama po, mga kapatid, walang mahahadlang kapag nagtapat tayo sa Lord, kapag naging responsable tayo, no? Kaya 2 Corinthians 5:9, basahin natin, no? Kahit sa King James, natin yan. O dyan na lang i-take down notes nyo, no? Sabi doon, when you make a choice, it must be to please God whatever you do. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:9, in everything we do, di ba? Or whatever we do, do it for the glory of God. At sabi doon sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 5, lahat tayo ay accountable at lahat tayo mag-a-appear sa trono ng Diyos pagdating ng araw. No? At alam nyo, pag tayo humarap kay Kristo, wala pong proxy-proxy. Diba na, I cannot stand for my wife. No, nahaharap ako sa Panginoon sa Kristo. Lord, sagot ko na to Walang ganun. Lord, sagot ko na tong buong DOCGM Walang ganun. Individual, mga kapatid.
bibigyan ka ng gantimpala according sa ginawa mo, yung eternal treasures. Yun yung Bema judgment, no? So, accountable tayo doon. Kaya sabi, assume responsibility. Yes. Yung relationship mo sa Panginoon, maging responsable ka. Responsable ka sa relationship mo sa family. No? Don't blame other people. No? At don't spoil them. No? Your relationship with God. Huwag mong pabayaan yon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag natin pabayaan ang relationship sa Lord. Yeah. Yung responsibility natin sa ating mga finances. Amen? Dapat responsable tayo dyan. Kahit yung mga bata, di ba? Yung baon nyo, sino dito yung matipid, di ba? Talagang masinop. Yung talagang merong strategy na, dito sa 20 pesos na to, 5 lang ang gagastusin ko. Di ba? So, halimbawa lang yun kasi hindi na, yung sa panahon ngayon, nung sa amin, pwede pa yun. Diba, elementary ako, medyo okay pa yung 20 pesos. Pero ngayon, wala na. Pero ang pinupunto ko dito, meron kang responsibility na puso, no? Sa finances, sa stewardship, no? Kaya nga narinig na natin, live below your means. Amen. Huwag tayong gagastos na hindi natin kaya, no? Bumili ka ng iPhone, hindi mo naman kaya. 'Di ba? Ngayon nagkabaon-baon ka sa ano. So, kung kaya mo lang, okay naman 'yun, walang problema if you can afford it, no? Why not? Pero save as much as you can and give as much as you can. It is blessed to give than to receive. Kapag mas nakakapagbigay ka na, no, ng effort, ng mga talents mo, even your finances, ibig sabihin responsable ka. Amen. Kaya ako naniniwala yung kulay green na piggy natin dito. Hindi matatapos ang taon na to, mapupuno to eh. Amen. Bakit? Kasi ang DOCGM responsable na lahat. No? Kasi gusto natin i-honor ang Lord. No? Kaya balik tayo, Galatians 6:9, last verse na to mga kapatid. Na once you assume responsibility, merong pangako ang Bible. No? Galatians 6:9, ang sabi doon, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti at sa takdang panahon kayo ay aani. Amen? Huwag tayong magsawa, lalo na sa mga kasama natin sa pananampalataya. Yun po ang sabi doon, Galatians 6:9. Keep on doing what is right. No? Kung nakikita mo yung iba, hindi nila ginagawa yung part nila, huwag mong gayahin. Gawin mo yung maging good example ka. Amen. Amen. Kung gumagawa siya hindi pagsunod sa Diyos, huwag mong gayahin. Ikaw yung mauna na sumunod sa Diyos. Amen? Yun ang nakaka-honor talaga sa Panginoon. So, do your part and assume responsibility. Keep doing what is good and keep on doing what pleases God. Amen? Kaya naman sa puntong ito mga kapatid, tayo mananalangin. No? Sige po, lahat tayo tumayo. No? Sige po. Unang palakpakan po muna natin ng Diyos na buhay. Amen? Sige.